Sa nakaraang linggo ng makadiyos, makatao at makakalikas ang paglilingkod. Ika-11 ng Disyembre, araw ng Lunes. Sa pagsisimula ng panibagong linggo ng paglilingkod, muling nagbigay pugay sa bandila ng Pilipinas ang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ng Office of the Vice Governor, katuwang ang sangguniang panlalawigan. Bahagi ng ginanap na lingguhang flag raising ceremony ang muling pagkilala ng Kapitolyo sa pangunguna ni Governor Hermelando Mandanas kasama si Vice Governor Mark Leviste at mga miyembro ng sangguniang panlalawigan sa mga natatanging individual, lokal na pamahalaan, mga mag-aaral at mga kawani na nagkamit ng iba't ibang mga karangalan. Bukod dito, formal na ring naipakilala sa mga kawani ng pamahalaang panlalawigan si Sangguniang Kabataan Provincial Federation President Voltaire Adrian Pua na nagbigay ng kanyang personal na pagbati at mensahe ng pasasalamat. Matapos ang isinagawang lingguhang pagpupugay sa bandila ng Pilipinas, agad namang pinangunahan ni Governor Mandanas ang muling pamamahagi ng educational assistance sa mga scholar ng lalawigan para sa first semester ng academic year 2023 to 2024 sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone. 5,729 na mga mag-aaral o maintainer scholars ang nabigyan ng tulong pang-edukasyon na may katumbas na kabuuang halaga na umabot sa 20 milyon. Ika-12 ng Disyembre, araw ng Martes, masiglang nakibahagi si Governor Mandanas sa year-end Christmas party ng Samahang Batangueña Timog Katagalugan Incorporated. Ang kasiyahan na sinimula ng isang banal na misa ay dinaluhan ng may mahigit na 270 na mga miyembro at opisyales ng samahan kung saan nagkaroon ng dance presentation, fun games at raffle. Kasunod nito, nagtungo naman si Governor Mandanas sa isinagawang bigay handog activity program para sa Cancer Warrior Children ng Batangas Provincial Blood Council. Kasama ang mga kabalikat na mga grupo at individual mula sa mga non-government organizations, private companies at media partners. Bakas sa mukha ng may mahigit sa 100 ng mga batang cancer patients ang saya at pag-asa matapos mabigyang katuparan ang kanilang mga kahilingan ngayong Kapaskuhan. Sa pangunguna ng gobernador, na ipagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang mahigit sa 100 grocery packs sa mga bata. Sa kaniyang mensahe, ipinunto ni Governor Mandanas ang patuloy na pagtulong ng lalawigan para sa adhikain na makapagbigay ng pag-asa at maitaas ang mga serbisyong pangkalusugan sa probinsya. Layunin ng Cancer Warriors Foundation at Blood Council na makapagbigay handog at saya sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng Christmas wishlist ng mga regalo para sa mga bata. Noong araw din ng Martes, dalawang magkasunod na pagpupulong ang pinangunahan ni Governor Mandanas sa Health Information Management Center sa Kapitolyo. Una na rito ay ang pagtitipon kasama ang mga department heads ng pamahalaang panlalawigan, kung saan napagtalakayan dito ang maayos na implementasyon ng mga natitira pang mga proyekto at aktibidad para sa taong 2023 sang-ayon sa health program. Ipinresenta rin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pamumuno ni Dr. Amor Calayan sa gobernador ang natanggap nitong Gawad Kalasag Seal of Excellence Award bilang Beyond Compliant ng Batangas Province. Sumunod naman dito ay ang pakikipagtalakayan sa mga kinatawan ng pangunahing phone and internet providers sa bansa upang pag-usapan ang mga hakbang para mas mapaganda at mapalakas pa ang serbisyo ng mga ito sa buong lalawigan sa pamamagitan ng imbitasyon ng National Telecommunications Commission Region 4A. Nagpahayag ng kani-kanilang mga programa para sa telecommunication services ang Globe Telecom, Smart Communications at Dito Telecom Unity. Layunin ng pamahalaang panlalawigan at ng 34 na mga local government units ng Batangas na mas mapalawak pa ang paggamit ng digital payment methods at iba pang mga online business transactions sa buong probinsya. Matapos ang naging pagpupulong sa Kapitolyo, naging bahagi rin ng mga nakalinyang aktibidad ni Governor Mandanas ang kanyang pagdalo sa pagdiriwang ng 120 taon
ng pagkakatatag ng Batangas State University at first anniversary nito bilang the National Engineering University sang-ayon sa Republic Act 11694. Sa naging mensahe ni Governor Mandanas, lubos ang paghanga niya sa Batangas State University sa malaking ambag ng institusyon sa pagbibigay ng palagiang makabagong inobasyon at mataas na kalidad ng edukasyon sa universidad na kinikilala bilang kauna-unahang engineering university sa buong Pilipinas. Samantala, ginawaran ng universidad ng sertipiko ng pagkilala sina Governor Mandanas at Dr. Romelito Marasigan, Department Head ng Provincial Veterinary Office, sa pagiging magkatuwang ng pamahalaang panlalawigan at Batangas State University sa maraming larangan. Ika-13 ng Disyembre, araw naman ng Miyerkules, nang magiting na sinalubong ni Governor Mandanas ang pagdating ni Senator Amy Marcos sa lalawigan ng Batangas. Agad silang nagtungo sa Batangas State University, the National Engineering University, upang magbigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS at Educational Assistance. Pinasalamatan naman ng senador ang hindi matatawarang paglilingkod ni na Governor Mandanas at BAT State U President Tirso Ronquillo pagdating sa larangan ng edukasyon. Matapos ito, tumungo naman si Governor Mandanas at Senador Marcos upang personal na daluhan ang isinagawang Christmas gift giving activity para sa mga kabataan ng Tanawan City at Tanawan Institute Incorporated. Nagbigay ng mga regalo ang senador katuwang si Governor Mandanas at iba pang mga opisyal ng pamahalaang panglungsod ng Tanawan sa mga daycare children ng nasabing lungsod. Ika-15 ng Disyembre, araw ng Biyernes, muling nagkaloob ng financial assistance ang pamahalaang panlalawigan sa 783 na mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS program. Umabot sa mahigit 5,500,000 piso na halaga ang naipamahagi at naisakatuparan mula sa pangangasiwa ng Provincial Social Welfare and Development Office. Kinagabihan ng Biyernes, dumalo naman si Governor Mandanas sa idinaos na banal na misa sa Kapitolyo bilang simula ng simbang gabi. Ang naturang misa na hatid ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ay bahagi ng serye ng mga aktibidad para sa Paskuhan sa Kapitolyo o Paskong Batanggenyo 2023. Bukod sa maraming mga aktibidad at pagpupulong na personal na dinadaluhan ng gobernador, tinitiyak din ito na mabibigyan ng pagkakataon na makadaupang palad ang mga bisitang nagtutungo sa kanyang tanggapan. Malugod niyang tinatanggap at kinakausap sa kanyang tanggapan ng mga individual at grupo na nagpaabot ng kani-kanilang mga pakay at pangangailangan. At ito ang mga naging aktibidad ni Governor Mandanas nitong nakaraang linggo sa patuloy na paghahatid ng magiting na serbisyo publiko para sa bawat Pilipinong Batanggenyo.